Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Po yung nangyari, dyan po sa Valle Verde, dyan po namin inipon lahat ng pera. Pagkatapos ko nagdi-deliver po kami. So ang tanong ko, ilang beses nangyayari yan? 3 times a week. Saan nyo dinadala? Wala po dyan sa Valle Verde, dinadala sa mga namin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po, dinadala namin sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So sa akin, iniisip ko, pag hindi ako nagsalita dito, pag hindi ko pinresent, hindi magsalita, kung hindi ko pinresent si Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta, yung konsensya ko naman na may alam akong nangyari sa bansa natin, may alam akong nangyari, at ito naman yung nanggaling din kay Gutesa na doon pala sir napupunta yung mga pera ng flood control. Mga ganito nangyayari. Pinahapo yung mga kamag-anakan namin. Yung isa po namin kasamang sundalo, yung pamilya niya, wipe out po yung bahay. So, wipe out sa Bicol, taga Bicol daw, sabi niya, dahil nga daw binaha. So sabi niya, so iniisip ko, kailangan nitong marinig ng Blue Ribbon Committee. At that time, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, nung nag-usap sila, actually hindi na siya chairman noon. Kasi the next day na yon nangyari. It was about, natapos kami ng 6 p.m. nung final na. Tapos, next day, lumabas si Sergeant Gutesa at sinabi niya na yung kwento niya. Marami siyang kwento. Alam mo, marami siyang kwento about, yung binanggit ko na yung iba, yung DOH, may binabanggit pa siya doon sa mga media. Pero sabi ko, Sarge, siguro maganda focus tayo sa flood control. Yan yung issue ngayon, yung delivery ng pera. And yun nga yung pinakita niya doon na ilan yun? 45 na 48 suitcases. 48 suitcases na more or less may 48 million each suitcase. So isang delivery 2.5 billion. At sabi nga niya minsan mas maliliit pero 3 times a week. So ano to? Ano nangyayari sa pondo ng bansa? Saan pupunta yung pera natin? Tsaka bakit ganito? From the appropriations to the speaker, at the time ganun nangyari. Pero nitong lumabas si Saldico, sinabi na nagdi-deliver kay President Marcos, sabi ko, grabe na to. Kaya pala the whole time ganito yung nangyari, ang Pangulo involved mismo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. So kung Mike, ikaw, nung lumapit sa iyo si Orly Gutesa, you took his word for it. You're very discerning. You're a politician. You know how to read people. What made you believe that he's credible? What proof did he show? Aside from the affidavit, no, na even the affidavit is questionable because nga yung pagnotaryo, no. So ikaw, ano yung naging basa? Ano yung what led you to believe na credible siya na witness or credible yung kanyang salaysay? Yung kwento doon, in fact, nung nagsalita na siya at sinabi niya na. Bakit po natin ito dinidiscuss para lamang po sa kalaman kung ba't ko pinapaano sa inyo ito? Importante po kasi ito Isa sa mga sinabi ni Zaldico ay yung confirm yung si Gutesa. Okay? Bago pa nila sirain, kasi sinabi rin nito ni Defensor na magre-recant na si Gutesa dahil nga tinakot daw di umano at kung ano-anong pagbabanta ang ginawa sa kanyang pamilya. So, one of these days, lalabas po yung recantation ni Gutesa. Okay? Linawin natin yan Number 1, dapat kung lumabas yan, imbitahan sa Blue Ribbon para ano ni Marcoleta.
'Diba? Kasi alam naman natin, madaling magsabi, pero yung ikaw ay magsinungaling, pag ikaw hinarap sa abogado, malabo. Kasi imagine niyo nagsalita si Gutesa, tinuro niya si Romualdez. Ano nangyari doon sa Blue Ribbon Committee ni Lacson? Wala nagtanong sa kanya. Halos iilan lang. Tapos ngayon, kesyo nag-resign pa si Lacson, di ba? Tapos yung pala, babalik din naman pala. Di ba? Ngayon, nag-recant. Tingnan na, magre-recant, sabi. Sabi nito ni Defensor. Ngayon, aalamin natin, di ba? Pag na-cross-examine na ni Marcoleta sa Blue Ribbon. So, dapat, ang panawagan natin, kung matuloy yung pagre-recant ni Gutesa, imbitahan ng Senado para ma-cross-examine siya. Tama, mali? O, yun. So, importante yan. At the same time kasi, confirm, di umano, according kay Zaldico, yung ginawa na pag-deliver ni Gutesa. Kaya nga naalala nyo, nasilip ko, di ba? Sinabi ko noon din sa inyo, nag-deliver si Gutesa sa BGC kay Zaldico at kay Romualdez. Tapos, may binanggit siya doon na nag-deliver din siya sa may Malacanang, malapit doon. Kasi marami mga bahay doon sa paligid ng yung mismo sa kalsada ng Malacanang may mga bahay doon. Nag-deliver siya doon sa isang bahay doon na para daw kay Romualdez. At ang tanong ko that time was, merong bahay si Romualdez sa BGC, bakit pinadeliver doon sa Malacanang? Diba? Ano sagot? Yung sagot ni Zaldico na mismong si Marcos tumatanggap. Di ba? Yun po yun konektado. Kasi ang hirap po, nung walang nagko-collaborate ng kanilang kwento. Ngayon, dun pumapasok yung kay Senator Amy. Kasi si Senator Amy naman, pinasok niya na ganyan ang nangyayari, napapabayaan ng nakawa, napapabayaan dahil nga lulong yung kapatid niya. Yun. Gago! Kaya importante na maunawaan natin ito kasi pag hindi natin na maunawaan ito, mawawala tayo sa kwento at guguluhin tayo ni Lacson. Si Lacson po kasi, may bago siyang paandar. Ang paandar niya ngayon, na kesyo daw, ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Nung dalawa, may binanggit siyang dalawa. Whoever that person is, wala akong pakialam. Yung dalawang daw yun, na ang posisyon lang mababa, hindi nga sekretary, Yusek lang. Yun daw ang gumamit ng pangalan ni Marcos para i-deliver yung bilyon-bilyon. Tangina, kung ikaw nga mangungutang ng 1 milyon lang, o kahit nga 100,000, at gamitin yung pangalan mo, oy, sabi ni ganito, ibigay mo daw sa akin yung utang mo na 100,000. 'Di ba? Hindi mo yun. Hindi mo paniniwalaan agad-agad yun. 100,000 pa lang yun. Kung paano ko 1 milyon pa? Paano kung 25 billion pa o 50 billion pa? Tapos maniniwala ka lang ng basta-basta? At, okay, sige. Sabi ba ni Marcos? Sige. Ito pera, 25 billion. Sinong tanga? Alam ko naman, hindi naman siguro ganun katanga si Zaldico para magbigay ng 25 billion na nanggamit lang ng pangalan ni Marcos. Ano yun, tanga ka? At ikaw, mismo, halimbawa laang, papayag ka ba ng ganun? Diba? Yun ang pinakatanga, stupid na narinig ko na dahilan. Ewan ko dito kay kay Lacson kung saan niya nakukuha yung ganyang kwento. Napakasinungaling talaga. O eto.
Yung pangalan po ni Speaker Martin Romualdez, kasi hindi rin natin mapagkakaila yung relationship niya sa presidente, first cousin at malapit na malapit. Kanina ito nga, binasa na po namin, nagsabi na po si Ombudsman Remulla na by December 15, may mga makukulong na, may mga arrest warrants na daw by 3 sitting and 2 ex-senators. Pero the name of former Speaker Martin Romualdez seems to be missing, na marami po talagang hinahanap yung kanyang pangalan. Ano po ang inyong sa palagay mangyayari po dito? Well, una sa lahat, obvious naman yan. Siyempre, iba yung tinitignan sa tinititigan. Kapag ikaw Ang ganda nun Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Lalo yung pag may dumaan babae. Iba yung napagano ka lang. At saka yung tinitigan mo, yari ka sa jowa mo. Di ba? Tama mali. nasa administrasyon, syempre mas meron kang protection, and you have to understand na ito pang ating ombudsman ay isang politiko, hindi naman ito. Yun. Actually, siya lang yung politiko na naupo na ombudsman. Correct. Yung mga iba dating maestrado, ika nga walang alam sa politika at sa ika nga laro nito. So syempre marunong din lumaro itong ating bagong ombudsman, and definitely those who are still considered na ika nga ay kaalyado ng administrasyon, may protection sila. Yun kasi yung mali dyan, mga kababayan Di ba yung naglagay ng isang public official o ng isang ombudsman na supposedly mag-uusig, di ba, dun sa mga quote-unquote corrupt na opisyal. Abay, ang nilagay, alam naman natin ng karakas na si Remulla. Paano magiging confident ang taong bayan kung ganyan? Kaya isang malaking katarantaduhan po yung paglagay dito kay Remulla sa ombudsman. Kaya tingnan ninyo, yan, iniimbestigahan si Zaldico, pero si Romualdez, hindi. Ay, nako po. So understandably, hindi niya masyadong iipitin siyempre itong si Speaker Romualdez. Pangalawa, and this is something naman na nakakatulong din sa kanya, wala pa rin talagang diretsang ebidensya kasi na magdi-link doon sa Speaker. Meron sana kay Gutesa, but we have yet to see him. Kailangan di-surface siya. Kailangan magbigay siya ng testimonya uli. Kailangan magpa-interview siya. Kailangan sumailalim siya uli sa proseso. Kailangan mag-submit siya ng affidavit para magkaroon ng tinatawag na testimonial support. Other than that, yung sinabi niya sa Senado ay hindi pa ika nga ganap. Yung namang binigyan ni Zaldi ko naman, as I said, hindi rin naman admissible yun. So napakaraming bagay na nakakatulong din kay Romualdez, because at the end of the day, hindi naman pwedeng demanda ka dahil sa iniisip lang natin. Dahil parang feeling ko, ginagawa niya ito. Imposible naman. We're still evidence-based. Kasi kung hindi tayo evidence-based, di kahit yung inosente pwede nating demanda, hindi ba? So siguro, yung unang nakikita ko talaga dito, depende na lamang yan kung magbabago ihip ng hangin. Alam mo naman, merong mga puwersang hindi nakikita sa ganitong klase mga usapin. Hindi ba? Ano ba yan? Puwersa ba ng demonyo yan? Totoo naman Gago! May puwersa ng demonyo lalo na pagka lulong ka sa droga. Tangina, makikita mo yung mga demonyo dyan Di ba? Ganun talaga. Kaya nga, antayin natin yung puwersa na yun. Pag yun, puwersa na yun, panahon mo na. Ganun, yari ka. Di ba? Ibig mga ganun. Recently lang, merong kinanana naman ng demonyo. Dahil na OD. Kahit anong ganda mo dyan, pag ikaw na OD, wala. Yari ka. Politika ito di syempre, ganun talaga yan. Isipin mo, halimbawa, for some reason, ma-impeach si BBM or umalis siya sa pwesto at mapalitan siya ni VP Sara Duterte bilang Pangulo, di panibagong ihip ng hangin na naman yun. Yung mga hindi naiipit ngayon, maiipit naman. So, ganun talaga yung politika. So, it's good for him na kaalyado siya ng administrasyon. Otherwise, di isa na siya sa malamang ay naiipit ngayon. Siyempre, kinokontrol nila ang lahat ng bagay na yan. Ayun, totoo yan. Siyempre, kinokontrol na nila lahat ng bagay na yan. Ako po, patay tayo dyan. Mabigat yung mga ganyang binitawan nitong tao na ito. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman sa nangaano, pero nangaano na rin talaga tayo.
Hindi kasi napaka-obvious po ng mga nangyayari sa ganitong mga panahon eh. Ito na po yung sabi nga nila, 'di ba, na natataranta na ho sila at talaga namang dahil sa taranta nilang 'yan, bakit hindi imbestigahan itong si Romualdez. So, yung mga issue tulad nitong kay Bersamin, kanila hong pinapalakihan, di ba? Na para bagang ang dating, alam mo naman, si Senator Ping Lacson, ang bagong tagapagtanggol ni Marcos, ay talaga namang alatang halata yung kanyang galaw na idinidiin yung mga nasa paligid lang. Paulit-ulit na yun pattern mga nasa paligid lang at ayaw tuntunin yung talagang may sala. Ganito lang kasimple ho yan Hindi ho natin sinasabi na si Zaldico ay siya may sala. Hindi natin sinasabi yan. Hindi rin natin sinasabi na siya ay malinis. Hindi natin sinasabi yan. Ang sinasabi natin, yung paglabas ni Zaldico, abay sana, bago kagad natin sinaraduhan, di ba? Bago natin sinuplak, bago natin sinabing, ganito, inimbestigahan. Iba ho itong si Lacson, may pagkatapos niyang marinig si Zaldico, meron kagad siyang konklusyon. Kaya tuloy nabibintangan ng tagapagtanggol ni Marcos. Sana man lang pinakinggan niya, alamin natin, iimbestigahan natin. Hindi inakusahan kagad na tila nagsisinungaling. Di ba? Yan yung kanya sinabi. At ang matindi pa nito ginawa na nila yan kay Gutesa. Si Gutesa din, ganun din. Nung nagsalita, instead na, sige, iimbestigahan natin yung sinasabi mo kung tama ba o mali. Hindi ganun Ano ginawa? Kesyo yung notaryo, pinalaki. Alam mo naman sa Pilipinas, ang notaryo talagang hindi naman yung abogado humaharap, hindi nga pumipirma yan. Ganyan sa Pilipinas, tanga ka na lang kung hindi mo alam yan. Totoo, tanga ka kung hindi mo alam yan. Ganun sa Pilipinas. Ano yun, yung abogado nandun? Wala! Pumipirma niya, sekretary na lang nila. Tapos yung tatak na lang, yung seal na lang ng abogado nandun. Di ba? So siniraan na nila si Gutesa. Tapos nung lumabas si Zaldico, kesa na pinakinggan, hindi rin pinakinggan. Kesyo nagtuturo. Hindi, ginamit lang ang pangalan ni Marcos nitong mga Yusek. Yusek gagamit ng pangalan ni Marcos? Kaya nga 'di ba sabi nito ni Lucas Bersamin, si Lolo. Lolo kasi to nung Adrian Bersamin yung anak ko, hindi ganyan yan. Ay, anak ko, yung apo ko, hindi ganyan yan. At may napakinggan pa akong isang interview daw official ito ng gobyerno. Nakakalimutan ko na yung pangalan na yun at ang sabi niya, tutoy pa daw itong si Adrian. Hindi ganyan yan na magre-represent. Yung hindi ba, bagabat hindi yung maglalakas loob na i-represent si Marcos at sabihin, asa na yung parte ni Marcos dyan. Hindi ugali daw ni Adrian ito. Yun ang kwento ng isang opisyal. Nakalimutan ko na yung dating nagtanong kay Marcos doon sa SMNI. Di ba? Hindi ho Ngayon, opisyal yun Hindi ho yun hindi ho yun oposisyon. Opisyal ngayon yun ng gobyerno. Pero alam niyo, ibig ko lang sabihin. Ano ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Sana. Yun lang sana. Dalwa ang puso ko. Sana hindi ko naman sinasabing sang-ayunan ninyo si Zaldico. Hindi yan ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, sana inimbestigahan nyo muna yung sinasabi ng tao. Hindi kagad kayo nag-conclude. Akala ko ba kaya nga may hearing para imbestigahan. Tapos nag-conclude kagad kayo. Tama, mali. Diba? Nag-conclude kagad kayo Yun ang mahirap sana inintindi nyo muna, tinanong nyo muna nagpadala muna. Ngayon, ipit na.
Tila bagang ang weird eh. Dati, hinahanap ninyo yung mastermind. Tapos pinauuwi ninyo si Zaldico para sana isiwalat ang kanyang nalalaman. Nung sinabi niya yung kanyang nalalaman, sinabi niyo na kagad, hindi, sinungaling ito. Ginamit lang ang pangalan ni Marcos, political hulang ito. Ganun kagad ang ginawa ninyo. Mali ho yun, mga kababayan. Hindi ho tama yun. Dahil dyan, Lacson, halatang halata yung ano ba, dahil ba, ewan ko nabanggit kasi ni Soto dati, magre-retire na daw siya, si Soto. Since partner mo yan, baka naman magre-retire ka na rin. At kailangan mo na ng retirement pension. Hindi natin alam. Kasi uso yan, di ba may naririnig tayo nun? Pagka nagre-retire ang PNP chief, merong, o kaya AFP, naririnig lang naman natin Hindi ko sinasabing totoo. PNP chief o AFP chief, merong tinatawag na pabaon. Hindi kaya naghahanap ka ng pabaon, Senator Lacson? Para i-ano mo yan? I-ganyan mo kagad? Kasi sarado na kayo. Yun ang problema. Sarado na kayo doon sa issue ng si Marcos ay mastermind. Kung ganun pala, itigil nyo na lang investigasyon. Tigil nyo na yung Blue Ribbon, walang kwenta. Naggagaguhan na lang kayo dyan sa Blue Ribbon. Hindi. Totoo naman, di ba? Naggagaguhan na lang kayo dyan sa Blue Ribbon kung sasabihin ninyo, hindi si Marcos ang mastermind. Wag na tayo mag-imbestiga. Isarado nyo na lang Blue, mas maganda siguro isarado nyo na yung Senado. Dahil wala naman kayong kwenta. Gago! Ang ganda nga na sinabi ni Zaldico Honestly, ang ganda nung kanya sinabi. Ano sabi ni Zaldico? Alam niya na kung ombudsman ang mag-iimbestiga, medyo sablay kasi alam naman natin, si Remulla, sip-sip yan sa mga Marcos. At alam naman natin, ang tindi ng bendalo ni Marcos dyan sa pag-appoint kay Remulla sa ombudsman. So sabi niya, may tiwala ako sa Senado. Buti pa siya may tiwala. Kayong mga senador, lalong-lalo ka na Lacson. Unang bitaw pa lang ni Zaldico, wala ka ng tiwala. May pambihirang buhay, Tigil na. Tigil na yung Blue Ribbon. Isang moro-moro lang yung Blue Ribbon na yan. Gaguhan yan. Isang malaking katarantaduhan po yung Blue Ribbon na yan, ito, pakinggan lang natin ito. Sandali, Yung pangalan po ni Speaker Martin Romualdez, kasi hindi rin natin mapagkakaila yung relationship niya sa presidente, first cousin at malapit na malapit. Sandali, hindi ata yan ito, sorry. If you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung... Ayun na. Basta alam nyo na yung point na yan. Sinabi na kahit po tayo, yan ang ating patuloy na panawagan. Imbestigahan. Alam mo, para talaga tuloy... Alam mo yung sinabi ni Chis Escudero na the name that you cannot mention, patuloy ninyong pinagtatakpan. Di ba sinabi ni Escudero yan, yung si Romualdez, the name that you cannot mention. Nung minention, parang kulto kayo. Alam mo yung kulto? Yung pag binanggit yung pangalan ng kanilang leader, talagang lahat ng paraan para maiiwas nyo dun sa inyong leader, gagawin ninyo. Ganyan ang ginagawa ninyo kay Romualdez. Hindi, sa bagay, kung ang bihira nga naman, kung ang laki nga naman, bilyon yan Di ba? Bilyon Kaya tuloy, alam mo, ang tanong ng taong bayan is, ito Senator Lacson, ito tanong ng taong bayan to magkano ba? Hindi, magkano ba ang presyo para depensahan mo si Marcos at si Romualdez? Ako nagtatanong lang. At tanong din ng taong bayan yan.
Kasi halatang halata tuloy yung na tila kahit sumusuplak na sa mukha natin yung mga testimony, mga nagtuturo kay Marcos at kay Romualdez, todo ka depense. Tinatanong tuloy ng taong bayan, magkano? May natanggap ka ba? Yun ang tanong. Sagutin mo lang, may natanggap ka ba? Yes or no? Kung meron, magkano? Di ba? Ako, tinatanong ko lang ho ito. Hindi ko po sinasabing meron. Nagtatanong lang tayo, magkano ba, Senator Lacson? Baka pwede kong pantayan. Hindi, joke lang po, ha? Di ba? Pambihira, oo. Alam mo, no? Sabi nga nila, may meron lang ako ikikwento. Ito, kwento lang. Kwentuhan lang natin to. Sabi nila, nangyari na yung rally sa EDSA, nangyari na yung sa INC, wala nang pag-asa. Wag ho kayong umasa sa mga pingtae, tsaka yung mga kakampet. Kakampwet. Alam mo yung mga kakampwet? At saka yung mga teroristang NPA. Huwag na kayong umasa doon sa rally nila. Kasi hindi nila pabababain si Marcos. Kasi mas okay sa kanilang lulong na presidente kesa maupo si BP Sara Duterte. Kasi nga, etong mga kakampwet, at etong mga teroristang NPA, sila ho'y mga plastic. Sila ho'y mga hipokrito. Sila po yung mga walang kwentang tao sa lipunan. Yan po yung mga yan. Lumalabas lang yung totoong kulay nila. Kasi tangina, ang tagal-tagal ninyong binabatikos ang mga Marcos nung eto na, nakikita nyo, sumusimbalat sa mga mukha ninyo yung mga ebidensya. Kesa na kesa na ipanawagan ninyo Marcos resign, ayaw ninyo. Bakit? Kasi uupo si BP Sara Duterte kung sakasakali. Tama, mali. So, ibig sabihin, titiisin nyo yung tinatawag ninyong korap, titiisin ninyo yung lulong na presidente, according to Aimee, para lang hindi maipwesto si BP Sara Duterte. Ganon kayo, katarantado. Ganon kayo kagago, ganon kayo kahayop. Pakita ko sa inyo, sandali. Nasaan ba dito yon? Ay, na-delete ko ata. Kasi ito yung ipapakita ko sa inyo ugali ng ng mga kakampwet. Ito yung ugali ng mga kakampwet. Pare-pareho sila ng karakas Mukha silang hindi naman mukhang puwet, ikaw naman ba? Ito. Papakita ko lang. Ayan, Tignan nyo, di ba? Mukhang ayoko na magsalita. Pakinggan natin to. Tingnan nyo. Tonight, we have Senator Aimee Marcos going up on stage in INC's rally, accusing her brother or claiming that he uses drugs. What do you make of that? Wala na. Ano na yan? Desperada na yan si Senator Aimee Marcos. There's so many things that we can say, but quickly, no? One, it's against Philippines. Tumaba ng todo to. Busog na busog ito, no? Alam natin. Pagka ganyan, busog na busog yung mga gayaan. No family culture. Kahit sinong Pilipino, most I would say majority, would not support a sister bashing or siya pa yung mismong naninira sa kanyang kapatid. Wala tayong nakitang ganun. It's unprecedented and most Filipinos will not support that. Of course, legitimate issue ang drug use ng presidente, if ever totoo. But doon muna ako sa socio-political or socio-cultural aspect. I don't think that's going to be politically appealing to Filipinos who will hear na yan ang problema kasi sa inyo. Isa kang plastic hipokrito Yung bang sinasabi mo na hindi appealing yung isang kapatid na sinisiraan kuno yung kanyang kapatid. Hindi na nga ho yun ang issue dito. Mr. Anong pangalan nito? Hindi pa kasi ito madisbar tong animal na ito. Palsis. Hindi yun ang issue. Ang ganda nga ng ginawa ni Aimee kasi sa totoo lang, kasi sabi nung iba, hindi ba politika yan? Yung ginawa ni Aimee para umangat siya? Walang aangat sa ganyan. Tandaan mo, kapatid mo yung sinabihan mo ng adik. Kapatid mo ang sinabihan mo ng lulong. Respeto, umangat, maaari. Narespeto ko siya. Pero it doesn't mean iboboto ko siya.
At sigurado ko, yung mga Duterte supporter, yung inaakala ninyong madadala, ay hindi ganyan. I don't think so na yung mga Duterte supporter boboto si Amy dahil sa ginawa niya. Hindi. Rerespetuhin siya, oo. Pero yung ganyan, I don't think so. Sa bibig mo na nanggaling, hindi tatanggapin yan ng taong bayan eh. So ano yung ginawa niya? Hindi political yun. Ang ginawa niya is, she's trying to save her brother. Yun lang yun. Wala na siyang pakialam sa politika. Wala na siyang pakialam kung ano pa sabihin ng ibang tao. Yang sosyo mo dyan. Wala na siyang pakialam dyan. Ang importante sa kanya, this time, makinig na sa kanya ang kapatid niya. Umuwi na sila, ading. Yun nga, umuwi na sila at magpagamot si Marcos. Ang issue kasi dito, mahal niya yung kapatid niya at gusto niyang, kaya niya ni-rebuke publicly para makinig na sa kanya. At yan po ay even biblical. Alam niyo po ba biblical yan? Yung binanggit din ni Senator Amy, nasa ano yan eh, pag ayaw pang makinig hanggang kaduluduluhan. Basahin niyo sa Biblia. Meron yung ikaw muna, kakausap. Pag ayaw, unti-unti nang pumapublic. Pag ayaw, yung leader na ng church ang kakausap. Pag ayaw, talagang sabi nga, hand over to Satan na eh. Para mas yung kanyang pagbagsak ay maaaring maisip niya ang Panginoon. Sa totoo, yung ginawa ni Amy, tama. Ayaw makinig privately ng kapatid niya. So ginawa niya publicly para makinig na. So yun ang motibo ni Amy. Hindi para siraan at hindi para magkaroon ng appeal sa publiko. Ang problema sa inyo mga kakampuet, iniisip nyo lagi, political. Iniisip nyo, paano ba ito? Tingnan mo, halatang-halata sa tono mo, ang iniisip mo, yung political benefit. Walang ganun. Ikaw lang nag-iisip niyan. At saka ano na yan eh, kaya nga number 12 lang na senador, si Amy Marcos, muntik na siyang matalo. Because many Filipinos have seen na parang hindi maganda itong tao na to kasi naninira siya sa sarili niyang pamilya. It's a normal expectation that you would defend your own family. Hindi natin yan ifo-fault sa kahit kanino kasi pamilya yan eh. So it's very weird and different na ginagawa yan ni Amy Marcos. But two, if yan na yung smoking gun or yan na yung gusto nilang pampalaki ng rally, ng mobilization, wala na. Ano na eh, tapos na ang boxing kahapon pa lang. Kasi INC did not produce 1 million warm bodies. INC, INC, hindi daw kayo naka 1 milyon. Galing yan sa mga kakampuet. INC, galing sa mga kakampuet, konti lang daw kayo. Protected DDS rallies or those rallies na calling for the explicit ouster or resignation of Bongbong Marcos. So today, until tomorrow, the DDS bloc, including Amy Marcos, weirdly, kasi Marcos siya, no? But alam natin DDS bloc siya sa Senate, they're still trying to get that critical mass. And the drugs issue will not get it. As a political analyst na to, independent views ko na to, no? Hindi na yan mag-work eh. Kasi lumabas na yan. Nilabas na yan ni Pangulong Duterte noon. Nilabas na yan ni Sara Duterte noon. Nagkaroon na ng issue kay First Lady. They tried to come up with yung cocaine snorting video, which is allegedly AI. It never created that critical mass. Ang last ko na lang masasabi dito, baka matatapos na tayo, no? It reeks of hypocrisy. Sasabihin mo, alam mo na nagda-drugs yung kapatid mo, and yet you campaigned for your brother in 2022. Bakit hindi mo sinusugan si President Duterte na sinabi niya noon na nagda-drugs si BBM? Yan ang kanila, sabi ko sa inyo, yan ang kanilang magiging tono, di ba? Bakit hindi mo sinabi noon? Bakit ganito? Eh, politika eh. Siyempre,